Hindi ako kagalingan mag-draw. Pero kaya ako talaga, ito yung bridge eh. To the unknown. Okay? Dito siya. So, patawid siya dyan. Bridge siya, golden bridge. Kala ko sa pan. Okay. So, ano nangyari? Who did he meet? Border bullies. Bago kay champion. Border bullies. Okay. And sino yung mga border bullies niya? Mother, uncle, best friend, landlord. Dito muna tayo sa unang tatlo. Mother, uncle, best friend. Ano common sa kanilang tatlo? Close niya. Ano pa? Important sa buhay niya. Border bully, hindi sinasabi ng Dreamgiver na border bully natin ang mga nanay natin. Okay? O ang mga tiyuhin o best friend natin. It's a representation of people that we know. Okay? People who, sabi nga, with valid concerns. There are some border bullies, katulad ni Uncle, na parang hindi naman ganun masyadong concern. Pero si Mother, anong concern niya? Mapapahamak siya. May concern si Mother. And si Mother ay tinatawag na alarmist. An alarmist is someone who's always alarmed. Yan tulad din sa mga nanay. Minsan, pwedeng asawa mo yan, kung may asawa ka na, girlfriend mo yan, yung bang kapag meron kang ginawa na saliwa sa comfort zone na ng buhay ninyo, maapektuhan din siya eh. Diba? So, dahil doon, na-challenge yung sarili niyang comfort zone. Which is why that person becomes alarmed. Valid ba yung concern ni Mother, yes or no? Yes. So, anong sabi sa kanya ni Champion? Di ba nga, find merit. Find merit. So, merong safety. Si Uncle, anong issue niya? Lahat naman tayo mag-ganyan sa pamilya eh. Bakit di ka makontento sa kung anong meron ka? Diba? Siya yung tinatawag na traditionalist. Ito yung mga traditionally, wala namang ganun, diba? Bakit ka nagpigpilit? Ba't di ka makontento? You know, di ba contentment is good? Yes or no? Yes. Contentment is good. Pagka kontento. Bakit pa tayo naghahabol ng mas kung pwede naman palang maging kontento? Stagnant yung hindi ka na mag-move. Stagnant? Yes, that's true. There's a difference between contentment and settling. Settling is when you settle. Well, settling is when you stop at something that you do not deserve. That's settling. Contentment is trusting that the Lord will provide despite of. That's contentment. Pag kontento ka sa pamilyang meron ka, hindi ka magsasakabilang bahay. Di ba? Ganun yun eh. Pag kontento ka sa mga kapatid mo, sa paligid mo, hindi ka maghahanap pa ng ibang tropa na feeling mo mas nakakaintindi sa iyo eh. Di ba? Tama mali? Tama. Yun yung pagkakaiba niya. Di ba? So, ask yourself, am I settling for something less? Or am I content? Diba? Those are two different things. Si traditionalist, lagi niya sabihin sa'yo na hindi na eh, kasi hindi naman eh. Lagi kanya ipagsisettle. Kasi traditionally, we just settle. As Filipinos, pansinin niyo ang Pilipino. Ganon. Ang Pilipino, ang gusto mag-abroad, pagbalik, mag-negosyo, pahinga na. Diba? Kadalasan ganun eh. And there's nothing wrong with that. There is nothing wrong with living comfortably. Gusto ba ni Lord na lagi kang, lagi kang aligaga? Hindi eh. There's nothing wrong with wanting to live comfortable, but ultimately, dreams are to help someone else. Comfort is to help yourself. Okay? Remember that. So, si best friend, ano naman sinasabi niya? Naku, baka hindi ka mag-succeed. Mag-fail ka. Diba? Valid din ba yung concern niya? Yes. Valid din, diba? So, siya yung tinatawag na defeatist. Yeah. You will be defeated. So, parang huwag na lang, mga side effort. Diba? Yun siya eh. So, nung tatlong to, ano nangyari? Sinabi ba ni Ordinary, I rebuke you in Jesus' name. Kung ano ba si Ordinary? Anong ginawa niya? To them. Opo muna. Balik mo muna. Teka lang ha.
Sabi niya. Ano bang ginawa niya? Kinausap niya. Kinausap niya? Ano ba? Nakinig siya, nag-pray siya, actually. And he was given wisdom through champion. Champion is a border buster. Kung ano yung mga border bullies, si champion ang border buster. At napansin nyo, si champion, hindi niya kinausap yung border bullies. Hindi niya sinabi na, uy, ito yung champion. Sugurin natin yan, no? Ano? Hindi siya ganon. Ano sabi niya? Sabi niya, you have to look into their concerns and find merit. So, champion is someone who talks sense into you. Okay? Yun ang champion sa buhay mo. Yung magsasabi sa'yo na, teka lang, huwag ka naman padalos-dalos. Ano bang sinasabi ng nanay mo? Sabi, mag-ingat ka. So, baka nga naman, yung hindi ka handa. So, siguro dapat mas maghanda ka pa. Ano sinasabi niya? Sa pamilya niyo, wala kang ganyan, walang nag-achieve ng ganyan, di ba? Baka naman sinasabi, baka naman ang yabang mo. Baka naman pinapamukha mo sa kanila na mas magaling ka. Ano sabi niya? You will be defeated. O baka nga kulang ka sa ammunition. Di ba? May merit eh. At anong ginawa niya? Nung sinabi niya nung kinausap niya yung mga border bullies niya, kinuha niya yung merit to clarify his dreams even more. Siyempre, you will turn the opposition into opportunity to rethink the things. Diba? Iisipin mo isa-isa. Ano na nga ba? Tama nga ba yung desisyon ko? May plano nga ba ako o pabara-bara lang ako? Diba? Ang youth, tinatawag na mapusok. Sabihin nyo nga mapusok. Mapusok. Sino naman ibig sabihin ng mapusok? Ha? Padalos-dalos. Ano no? Hindi ko narinig. Madalos-dalos, area ng area. Yan ang youth eh. Diba? Pero tinabago natin yung konsepto ng youth. Nagiging handa tayo. Kaya tayo may ganitong session. Para malaman natin na ang sinasabi ng border bullies natin, may sense yan. Kapag yung sinasabi niya, wala, pangit ka naman eh, pangit. Huwag gano'n, hindi ko napapansin yun. Hindi border bullies tawag doon, bullies lang. Okay? Yung mga hindi na pinapansin doon. Pero yung border bullies mo, pwede mo silang maging border buddies. Border buddies, at pagkakaiba niya sa border buster is that they support you. Si Mother, niyakap niya si Ordinary. Eventually, Mother became the border buddy. Supporting him. Sabi niya, sige, I support you. Hinag niya. Siguro yung tatay mo, kung napagbigyan siya ng pagkakataon, ginawa niya rin to. Diba? Yun. What else? What else have you noticed aside from that? So, pinausap siya ng champion, border buster, and siya, sinabi niya. Pagdating niya doon sa bridge, ready na siya. Okay na ako eh, diba? May namit pa siya, si landlord. Ano kaya rin si landlord? Anybody? Ano kaya rin si landlord? World. Ha? World. Ano no? World. World? World ka ba? Rinig ko? Ha? World. World. Okay, world. Bakit world? Kasi yung yung concern niya is hindi pwedeng umalis dahil meron kang kailangan gawin dito. Parang kung iisipin ko si landlord, parang yan yung mga bills mo, yan yung lahat ng parang iniisip mo, kailangan mong gawin. So hindi mo pwedeng sundan yung dreams mo dahil meron kang obligasyon. Okay, very good. So si landlord, tama. Si landlord is the world. Si landlord ay ang reality. Sabi. The reality that you have to eat. You have to pay the Meralco bills. You have to pay the water bills. You have to go to school. The reality of your situation is landlord. And that's why, napakalaki ng niya sa'yo eh. Siya yung huli. Ang laki. Bakit? Siya yung tinatawag na antagonist. Ano ba ang antagonist? Kontrabida. Kontrabida sa buhay mo. Kung may antagonist, ikaw ang? Protagonist. Protagonist. Very good. So, sabi ni Bishop Dick Alcaraz, reality that the world gives you is different from your reality as a Christian. Amen?
Amen. The reality of a Christian is that if my work is getting into my ministry and it's literally stopping me from going to church, if I resign, I will get a better job. Amen. Amen? Amen. That's the reality of a Christian. The reality of the world is, no, pwede ka namang magsimba sa Katoliko eh. Pwede ka namang tumulong na lang. Pwede ka magministry sa bahay. Maging mabait kang anak. And there's nothing wrong with those things. There's nothing wrong. But you want to be extraordinary. You want to be the Christian that God would be proud of. When you die, the Lord will say, you've done well, my good and Faithful servant. Faithful servant. Faithful servant ka ba? Kung sa bahay ka lang, dahil ay pagod na pagod kasi ako eh, ako sa practice. Faithful servant ka ba? Pag ganun? Hindi, di ba? And how will you be given more when you're not even faithful with the little things? Diba? So, that's what the world is telling you, but there is a different reality. And, anong sabi? Hindi kita padadaanin. Okay, anong ginawa ni Ordinary? Sabi, sige, lalawin na lang ako. Diba? Lalawin na lang siya. Bakit? Kasi God will make a way. Amen. There is a way. God will make a way when there seems to be no way. At ready na siya. Ready na siya mabasa. Ready na akong mapagod. Ready na ako sa ministry. Kahit anong mangyari, Lord, kahit basang-basa pulmon niya ako, okay lang, ready ako para sa'yo. At ano sabi ni Lord sa'yo? Sige, sagot kita. Etong book. Yan ang sabi ni Lord Ordinary. And yun din yung sinasabi niya sa atin. Kung ready ka mag-sacrifice for the ministry, sa palagay mo ba, pabayaan ka ni Lord? Sa palagay mo ba, babagsak ka? Kasi sabi mo, dahil punta ka sa practice, sa palagay mo babagsak ka? No. No, depende. Eh kung hindi ka talaga nag-aral prior to that, babagsak ka talaga. Hindi pwedeng isisi yun kay Lord. Walang wisdom yun. Siyempre, nag-aral ka throughout the week, tapos yung Saturday mo, i-devote mo kay Lord, yung Sunday mo, i-devote mo kay Lord, trusting na throughout Monday to Friday na nag-aaral ka, the Lord has given you wisdom to retain everything that you have studied, provided nag-aaral ka Monday to Friday. Pero, kung pumispo ka Monday to Friday, at nag-serve ka Saturday, Sunday, aasa ka na papasa ka sa Monday exam, may kalokohan yun. Diba? Sabihin sa'yo na Lord, yabang mo may bagsak ka, sigurado. Basta sasabihin mo, God's will. Tapos sabihin mo ay God's will na bumagsak ako eh. Asa ng wisdom? Diba? Young people, yun ang gusto natin malaman ngayon. Diba? Laging may kaakibat yan na wisdom. So, anong ginawa ni Lord? Nag-provide si Lord. At si Lord, hindi na nag-provide ng kakaiba. Hindi biglang may boat na lang doon. Uy, that's a sign. Na-meet niya muna si Champion. Diba? So, hindi parang out of Harry Potter book yung nangyari na merong boat doon. Na-meet niya muna si Champion. At ano ang pinakamagandang sinabi sa kanya ni Champion? Sa kabila ng lahat ng hinarap niya, di ba takot na sabi ni Champion, nakita mo ba yung mga border bullies ko? Di ba? Ano yung isang bagay na sinabi sa kanya ni Champion? Anybody? Nakita yung boat, pinili niya si Choose. Yes, that is right. Tinanong siya, who Will you please? will you please? Ayan. Who will you please? So ask yourself, are you pleasing yourself? Are you being selfish with the things that you want? Or do you want to please the Lord and achieve the dream that He has in your heart? That is what I want to leave with you guys until our next session. Ask yourself, meditate, and reflect. Ano nga ba talaga ang gusto ko sa buhay? Ito na lang ba talaga ako? O meron pa? Diba? At sinasabi ko sa inyo, meron pa. Sabihin sa katabi nyo, meron pa. Meron pa. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Bata pa kayo, talagang hindi pa tapos si Lord sa inyo. Sabi ng mga nakuna na sa atin ng mga faithful servants, matatapos kang lahat ng yan pag namatay ka. Kung pwede nga lang, baka hanggang langit at suserve pa sila kay Lord eh. Diba? So ano pa tayo na nandito sa lupa?
Diba? Sino dito yung gusto maging somebody? Taas ang kamay. Maging somebody. I wanna be a somebody. Very good. That's right. You don't want to be just a nobody. And believe me, if you journey to being a somebody, when you die, people will not ask how you died. They will ask how you lived. That's how you want to go away. That's how you want to pass to the next life. That's how you want to meet God. Diba? Amen po ba dyan? Amen. Alright, good. Your assignment next session is buy or recycle a journal, a dream journal. And if you're not the type of person who writes down, then maybe on your tablets, have a folder, download an app, I don't know, diba? A journal is something where you write down your dreams. In my journal of 3 years, from 3 years ago, yung unang-unang entry ko ay 10 things I want to achieve by the end of the year. Ganyan nilagay ko. Parang ang corny, no? Sino nakaisip na corny? Ang corny talaga, promise. 10 things I want to achieve. Number 1, get a job that I would love to do. Yun na sinabi ko. Get a job that I would. Sa kabila ng kabaunan ko sa utang, ha? Sinagay ko yung number 1. And then, by the end of that year, binasa ko ulit yung journal ko, nagyak ako. Kasi at the end of that year, I got my dream job at that time. I was promoted. And you know how that happened? There was the rekindling of the Holy Spirit at the cathedral. Sa Sheridan pa yun. And yung session 1 week, di ba naabot din ng gabi? I don't know if you remember that, umagat tayo, tapos lahat tayo pinag-pounce. Tapos sila pinan ng mga elders. That night, I was there. And my shift was 7 p.m. I was late. Nandun pa ako sa COTK. Tapos, sabi ko gano'n, si Arjun, I remember you then, ang lakas nag-pounce ka talaga noon. Tapos, andun yung mga elders natin, sa Sister Marilu, ganyan, group yun eh. And then, so in short, late ako. Late ako, nakatakot-takot ko, center to ha, late ako. Tapos nagsabi lang ako sa TL ko, TL, malilate ako. Ganun lang. At mind you, I was just on my 7th month. Kaka-regular ko lang. So dumating ako sa office, hulas na yung makeup ko at talagang bugal-bugal yung pawis ko dahil late ako. Tapos trabaho na ako. Tapos lapitan ako ng TL ko, sabi ko, eto na. Sabi ko, Lord, hindi ko gagawing excuse na na-late na dahil sa pag-attend ko. Pero it's for me. It's for me. I feel so energized. Alam mo, hindi ko sabihin sa tiyan ko, I rebuke you this thing. Siya ginanon. Kasi sabi niya, you're late. Sabi ko lang, yes. Gusto ko sabihin, what keen power of observation. Sabi ko lang, yes. Tapos, may tawag niya sa office. Siyempre, pabungko ba na ako. Pagdating ko sa office, sabi na niya, nandun yung OM, Operations Manager. Nandun. So sabi ko, wow, wala na to. GG na to. Kumbaga, pagdating ko na, alam mo sabi sa akin ng Operations Manager, alam mo may opening for a communication coach, for a language coach, sa day shift na department. Sabi niya, I want you to apply. I want you to get the promotion. Sabi ko, wow naman Lord, date na talaga ako eh, haba na hair ko. Sabi ko gano'n. Pero, that was my story. I told that story to Bishop Hines. I told him that to Sister Marilu. And then, pinadala na ako ng link to Sister Marilu. They had a convocation in Spain. And the bishop shared that story. I was crying. Kasi totoo eh. After that, I got promoted. Kasi sabi ko doon, nung nag-pray in tongues, sabi ko, Lord, gusto ko ng trabaho, masaya ako. Kasi pagod na ako, pero hindi ako pwede mawala ng trabaho. Yung trabaho na makakapag-serve ako, yung tipong Monday to Friday. Talagang, literal yun yung nasa isip ko na. Pero syempre, di ba, kung siya sabi ko, alam na sa'yo. Nasa isip ko, kasi hirap na ako na pag Saturday ng gabi may shift ako, linggo matutulog ako sa labas ng church. Kasi puyat ako, hirap na ako, Lord. Hindi na kaya ng katawang lupa ko. Sabi ko. And then, pero hindi ako hihinto, hindi ako magre-resign, hindi ako tanga. Sabi ko, hindi ako magre-resign. Pero Lord, sabi ko, I want to be faithful, I'm being faithful. I know you're faithful to me. Kasi all throughout that time, na night shift ako, hindi pa rin ako nag-miss ng Sunday. And I'm not saying this para buhatin yung bangko ko, pero para ma-inspire kayo na hindi dahil nagtatrabaho ka, imposible na yun.
gagawa si Lord ng paraan. Amen. And yun, promote ako, ipag-promote ko, day shift na ako, Monday to Friday, 8 to 5, doon Paris. Yun. And then that's it. Simula nun, nabuo na yung, dahan-dahan na nabubuo yung mga ganito. Yung youth mo. And yun, on our second year, lumabas na yung anniversary natin. So yung courting para mag-usap na magiging activity natin, outreach sana for our anniversary. But yeah, and that's what I want to leave with you guys. To pray, to contemplate, to reflect, and to meditate on Jeremiah 29:11 that says, Pray, Lord. plans to Prosper. The future and hope. Okay, very good. Hope. Yun ang ito. Hope. Yun ang tandaan ko. Check that out, okay? And reflect on that. Jeremiah 29:11. Sabi niyo sa katabi niyo, Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. Dahil dyan yung sunod na short na gagawin natin. Jeremiah para sa kayo. Para maalala niyo lagi. Kasi tumayo ka dyan. Yan ang una nating shirt. Tingin nga, okay, patingin. for Christ who strengthens me. And ang una, Yes. ang sunod natin, meron mga apostelo of course, pero yun, Jeremiah 29:11. Okay, any questions? Anybody who wants to share? Syempre. Gusto ko rin i-share. Tumayo ka naman, hindi ka sa unahan. Ako din. Kasi nung nakaraan, nung na-regular ako sa trabaho, sabi ko ng boss ko na we will be qualified kung maabot namin yung target for one school year or one fiscal year, makakakuha kami ng bonus na non-taxable. Pagdating ng August, so this year, August na ngayon, diba? Kinusap kami kanina ng general na, ang dami ko lang plano, gagawin ko sa bonus, keyboard, pagkatawag sa bahay, O, pahawak ako sa padal sa malita mo. tama sa balero. So, kanina ka lang siguro ng general na, sabi niya, I'm so sorry. Hindi ko yung bonus. Yung initial reaction ng mga kasete, buong team namin, nagtrabaho na. Kasi yung goal namin nasa 200 plus million. Hindi namin na-abot. 243 million na goal namin. Goal ba yan talaga? 200. Parang di ba yung jackpot ng loto? So, medyo magpataas talaga siya. Malayo yung pagitan niya doon sa huling goal the previous year. So, yung kanina, actually, na ko doon sa shinare kayo ni Tito na yung mga tao, syempre, hurt ka kasi ang tagal yung tinrabaho, isang taon yung tinrabaho, kasi yung makukuha yung bonus. Parang may mga na-disappoint, may mga tao na sabi na, but we deserve to get something dahil pinagtrabahuan namin siya, yung goal na hindi man namin siya naabot. We got around 80% of 243 million, pero hindi namin siya naabot. So, laki nun. 20% pa. Malaki pa yun. Kasi Malaki talaga 80%. malaki siya. Ayun. So, ayun. So, parang, pero kayo yung sinabi ni Deacon Tope, and before I left, nililistaran ako ng isa kong kasama sa trabaho, hindi rin naman nakakuha ng bonus. Sabi niya, alam mo yung bonus kasi, it's a gift. You shouldn't demand for it. Sabi niya, kasi, prerogative naman talaga ng kumpanya kung bibigyan ka ng bonus o hindi. Kung generous sila na magbibigay sa'yo ng bonus, edi, thank you Lord. Sa isip ko din kanina, on my way here, pinlano ko na kasi. Parang inano ko na parang I deserve it kasi nagtrabaho ako. Instead of thanking the Lord kung ibibigay niya yun and using it for ministry. Pero sinolo ko lang ang plano ko ng gagawin ko. So ayun lang, hindi siya, iba yung pagkakot sa mga. So ayun lang naman, I'm still, magamitin ko sana siya na puhunan sa gagawin kong business. Pero, isip ko hindi naman, yun lang yung para simulan ni Lord yung journey ko sa Amen. Amen. Hindi lang yun. Hindi lang yung pangalan. Langoy! 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 Hashtag Langoy. Pwede yan. Pwede yan. And you're right. Hindi talaga siya, and we realized that, well, in prayer, habang nagkakagugulang kami ni Nico, yun namin na-realize na you can't say you deserve these things. These are gifts.
gifts from the Lord. And He will give it to you when He wants to and when you're ready. Alam nyo, when you're ready. Hindi ka bibigyan ni Lord ng 100 million dahil kailangan mo ng pera ngayon. Dahil baka bukas, naubos mo na yun. Diba? Hindi ka pwede bigyan ni Lord ng girlfriend bukas na bukas din dahil lungkot na lungkot ka lang. Diba? Dahil lang malamig. Diba? Hindi ka mag-jacket. Diba? Dahil lang ba mag-burn na, hindi. Ibibigay yun sa'yo ni Lord pag alam niya na kaya mong mag-commit at kaya mong i-offer ang relationship na yun to the Lord. Dahil kung hindi mo kaya, yan bibigay sa'yo ni Lord. Bakit? Kasi nandito tayo sa bahay. Mayroon nang binigay sa atin si Lord na mission. Sino dito walang ministry? Taas ang kamay. Wala. Praise God! Palakpakan natin sa sarili ko. Lahat kayo may ministry. So, gugustuhin ba ni Lord na bulabugin yung ministry mo? Nang ganun-ganun lang? Hindi. Diba? That's why. That's why. Alright? Anybody else who wants to share or any questions? Wala na kayong questions? Ako may question. Nandun na ba yung pizza? Wait lang. Dahil we want to share our blessings. Sobrang kailangan i-share ang blessings. Nakapag-close kami ng deal. Yeah, nakapag-close ko. Wow! Di ka yun. Kanina sabi ko, ito, nung pinapahinga ko ito, minimeditate ko ito dalawang bulan. Sabi ko, kasi medyo nawalan ako na medyo na-demotivate ako sa trabaho. Kasi ang hirap magharap ng kliyente hindi mo kilala. Hindi mo makikita in person. Ganun kahirap eh. Hindi pa kami nakikita. Website lang kami nag-uusap. Hindi naman yung website ko, tignan ko yung website mo. Ganun lang. Email kita. Ganun lang. Alam mo yun, Zach.